Sa pagpatuloy sa ating pag-aawitan, nating awitin ng Joy by and by. Para po sa ating opening song, ating awitin ng I Shall See the King. Tayo pong lahat ay tumayo.
Kayo po ay magalang na lumuhod sa ating pong panalangin. Dakila at kagalang-galang namin Diyos Ama, na sa katastasan ng mga langit, amin po kayong pinupuri sapagkat kayo po ang Diyos na nagbigay, na nagkatiwala ng buhay na inyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin, maging ang buong daigdig. Kaya narapat lamang po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong gabi sa araw po ng Sabat, Panginoong Diyos, narito po kami, tiklod tuhod, tanda po ng aming pag-ibig sa inyo. Una po sa lahat, amin pong isinusuko ang aming sarili upang humingi ng aming pong mga kapatawaran sa aming pong nagawa araw-araw. Patawad, Panginoon Diyos, sa aming pong puso, maging sa aming isip, ginagawa araw-araw. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na patuloy pong akayin sa inyo pong harapan upang nang sa ganon, kami po ay may katatagan at pag-asa na maglingkod po sa inyo. Salamat din po sa tuwid-tuwina, walang sawang patuloy na umaalalay sa amin sa araw-araw, anuman ang amin pong kinakabalaan, ang patuloy na pag-ibig, ang biyaya, ang pasyang nananagana sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa gabing ito, narito po ang inyong anak, si brother, inyong pong pinili upang magsalita sa inyo pong harapan. Muli po naming sasariwain ang inyo pong masaganang salita na magbibigay po sa amin ng kalakasan sa kabila ng aming pong kahinaan. Upang kami ay ma-recharge, upang nang sa ganon, mabigyan ng pag-asa yung aming pong kahinaan. Nawa, ang iglesyang ito, mapuspos at mapuno ng inyong mga salita. Ito po ay aming idinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po! God is good all the time. Amen. So, ang bahagi ko po sa gabing ito ay tagapagpakilala ng nagsiganap at magsisiganap pa lamang po para po sa ating worship ngayong gabi. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Crispa Mascardo. Opening song, I Shall See the King. At opening prayer po ni Brother Jeric Diezmo. Presider po na inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. At ngayong gabi po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Ang una po ang mensahe po ng awitin ni Brother June Mascardo. At mensahe po ng Panginoon na ipapagkaloob po ni Brother June Mantala at closing song and closing prayer.
sa imong kinabuhi. Kung unsang padulngan sa imong kapalaran, Isus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukton niya agakon og sapnayon, ayaw og kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang ang sampita, kay siya doon pa. Siya matinagdanon ug maluluyon. Dili kanya biyaan o kaligdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit ng makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kayugma imo na sabang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sa masalindahaw. Unya mawala na ang mga kabalakan, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw kabalaka sa daghang problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong pahariyon. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit ng makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kayugma imo na sabang panahon. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit ng makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kayugma imo na sabang panahon. Salamat sa awit, bagaman konti lang naintindihan ko. Pero alam ko, para sa Panginoon, yun. Happy Sabbath mga kapatid! Kumusta na po ang isang linggo nating paglalakbay sa mundo makasalanan? Mas mabuti sa dati o dati pa rin? Okay, ako po'y galing na po sa dalawang gabi ako doon, Brother Ronnie. Ang sarap matulog, ang lamig, ma'am. Hindi kailangan ng aircon. Grabe kalamig doon sa Napusan ngayon. Sarap. Ako doon, yung po aming bahay kasi may malaki yung terrace, malaki yung balkon. Tapos may rias-rias siya, may sahig. Masarap matulog doon sa ibabaw. Malamig. Talaga namang, hari ko, kung pwede nga lang, masarap tumira talaga sa bundok, ma'am. Walang stress, walang ingay. Ang maririnig mo yung huni ng mga ibon sa araw. So medyo napagod po ako
At 2 araw na dire-diretso yung trabaho sa paglilinis, Brother Ronnie. Kaya, pero pasalamatan ko din ang Panginoon, bagaman ako'y napagod, pero andyan siya nag-iingat. Naramdaman ko yung pag-iingat sa akin ng ilang araw doon sa umakit po ako yung Miyerkules, kanina lang ako bumaba. So, kaya lang, nakakalungkot mga kapatid. Mahirap pag walang tao, Brother Ronnie. Nawawala ang mga saging ko. Nawawala. Madami yung natuklasan kong nawala na naman. Ako, ano ba yan? Ako, sige, bahala na ang Panginoon sa kanila. So, yun naman yung kay Malo. Kilala mo si Malo. Hindi kilala mo si Malo? Ako po yung naawa doon kay Malong kamutihan. Parang inumbang ng baboy. Pero hindi naman baboy ang kumuha. Doon sa harap ng bahay niya, malaki po yung kanyang tinanaman ng kamuti doon sa harapan mismo ng bahay. Ay wala nang laman lahat, nakakuha na yung mga ugat-ugat. Talagang sayang. Yun po ngayon nararanasan natin yung hirap ng buhay. Nararamdaman ng bawat isa ang hirap ng buhay, mga kami namahal na mga kapatid. Si Ate Ani po yan doon ngayon sa Napsan. Hindi siya nakauwi. Siguro matagal-tagal daw siya doon. Namiss niya yung kanyang bahay. Yun naman bahay namin is magkadikit lang. Magkadikit lang yung bahay namin. So may kasama naman siya doon 2 kabataan. So yung bahay niya hindi na makita, Brother Ronnie. Ang tataasan yung kanyang kamuting kahoy. Lampaw na doon sa bubong ng bahay niya. Sabi ko, sayang. Paano ito? Sinong kakain ito? Pag ito pwede ng kunin, dami. Nung palibot ng bahay niya, kamuting kahoy. So, napakaganda po nung kanyang pwesto ron. Baka sakaling magplano kayo, doon tayo matulog. Masarap po doon. Malapit sa tubig. Yung tubig doon sa yung spring, siguro mga 20 metro lang doon sa bahay ko. Yun na, spring na yun. So, napakaganda. So mga kapatid, hindi po yung nabalita ko, na-share ko lang yung naging karanasan ko nung ilang araw na naramdaman ko yung pagpapala ng Panginoon sa aking buhay habang po kayo na doon. At yung pag-drive ko kanina, medyo matuloy yung takbo ko. Sabi nung nagtawag, bago mag-alauna dito ka sa bahay. Sabi ko, ako medyo napagod pa, pausan, sige. Diretso, dumating po kay 1:45 ng bahay. So mga kapatid, meron po ditong isang katanungan. Si Haron David, hindi ko alam kung ito yung na-share ko na sa inyo, pero kung na-share, maulitin ko ito mga minamahal na mga. Napakaganda po nung nakalagay ito. 5 talata lang po ang ating pag-aaralan ngayong gabi na bilang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Pero bago po ito basahin, tayo muna po yung magpailang lang ng panalangin. Ama namin na andyan ka sa kalangitan, lubos ang aming pasasalamat sa inyo sa nakalipas sa mga ilang araw na andyan kayo sa amin, nag-iingat, nagbabantay, nagbibigay ng lahat ng bagay. Nawa po ang aming pag-aaral ngayong gabi, mag-aaral kami ng mga ilang talata sa inyong banal na kasulatan. Ito'y maging magpatibay, magpalakas, at lalo kami lumapit sa inyo na maglingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. May tanong po ito si Haring David sa awit 15. Kung meron kayong mga Biblia, ito po yung 5 talata lamang. Tatapusin ko ito bago mag-8 o'clock. Sabi po dito, may tanong siya Panginoon, sino makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? 2 po yung tanong dito Sino raw po yung makakapanuluyan o makatahan sa kanyang tabernakulo? Tanongin din po yung sarili natin. Ako kaya? Si Brother Ronnie lang kaya ang tumira doon? O yung mag-asawa lang kaya ni Ma'am Sidugin ang makapunta doon? Isa pa Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Sino raw po yung tatahan sa banal na bundok? Isang kaisipan, mga kapatid, ang papasok sa ating isip, sino nga kaya? Pero may sagot po dito, sa 2. Ang sabi po sa 2, siyang lumalakad na matuwid. Yung pala po yung may karapatan.
na tumira dun sa tinatanong ni Haring David, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano ba yung paglakad ko araw-araw sa maraming tao na nakakasalamuha? Naging pagpapala kaya ako sa kanilang harapan? O naging kainis-inis ako sa kanila, ma'am? Ito ba sabi sa dus gumagawa ng katuwiran at, ito pa at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Pag minsan ng mga kapatid, ewan ko lang, pag minsan, hindi maiwasan natin yung magsinungalin. Pero sabi dito nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Nakakatakot po itong talatang ito. Sa araw-araw kaya nating buhay, hindi kaya tayo maiwasan makapagsinungalin? Sabi ito yung ating pananalita ay katotohanan lamang. Ewan ko yung sa mga joke, Brother Ronnie, kung iti karapat dapat pag-araw ng Sabado. Tawanan sa labas, pakakain. Awan ko kung kalugod-lugod sa Panginoon yun. Mga kapatid, dito po yung ating alamin. Pag minsan kasi ganun din ako, sobrang ako mag-joke pag minsan. Ito po yung binabawasan ko, hanggat maaaring ayoko na mag-joke pag Sabado. Kasi nawawalang kabuluhan ng araw ng Sabat pag ito yung ating ginagawa. Sa 3, siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila. Ito po yung matindi rin. Pag minsan natin, napapag-usapan natin ating mga kapatid, sinisiraan pa natin. Pag minsan. Hindi po ito may iwasan pag sa bahay-sambahan, lalo na pag nagkampi-kampi na, kanya-kanyang siraan. Ay, gano'n naman si brother Lumalabas yung pagkamaritis kahit lalaki. Sabi dito, siyang hindi nanirampuri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan. Ito yung pag-best friend mo, mga kapatid. Pag minsan sisira, nakapagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Ano ba yung words na dumudusta sa pagkaintindi nyo? Dinadown, ma'am? Dinudusta? Dinadown? Dapat pala po wala sa atin ang mga bagay na to. Kasi pag nasa atin ito, sabi doon sa talatang 1, hindi tayo makakatira doon sa langit. Doon sa tanong ni Haring David, Panginoon, sino makakapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sa 4, na sa mga mata niya ay nasisiphayo ang masama. Pag tumingin tayo, Brother Ron, dapat yung masama ay madala natin sa kabutihan Pag ating tininan yung mga taong masama, alam natin, dapat mahatak natin. Mahawa sa ating buhay. Sa ating paggawa, mahawa yung mga tao na nasa labas. Sabi lang, grabe naman. Ang bait ng taong yun. Hindi tayo ang mahawa sa kanila. Hindi tayo ang malalinan. Dapat tayo yung makalalin, kumbaga masasakit. Tayo ang makalali sa kanila. Hindi tayo ang mahawa ng kanilang ginagawa. Ate pong ipagpatuloy. Sa mga mata niya nasiphayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon. Sipin niyo, nagbibigay puri. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama ay hindi nagbabago. Ito pa. Dapat palang ating isumpa yung kasamaan sa mundong ito.
Sa lahat ng bagay ating isumpa, huwag natin gawin, layuan natin mga minamahal mga kapatid. Sabi ko, ating isumpa sa kanyang sarili ikasama ay at hindi nagbabago. Huli pong talata. Last. Siya'y hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo. Pati pala negosyante kasama rito. Brother Mascardo. Pati negosyante, hindi rin pala pwedeng sobrang tubo mo. Kung pwede ka na, ibigay mo na eh. Naalala ko si Bait kanina. Medyo masama ang loob niyan. Hindi ko babanggitin kung sino tao masama ng loob niyan. Di kanina, may nag-deliver ng kamatis sa bahay. Yan. Ay 4 na kilo pa yung binili niya. 100 ang kilo. So di, tuwan-tawa siya kasi ang mura ma'am ng kamatis. Nung pahapon na, namalingki kami dalawa dyan sa Sampalok. Ay 60 lang pala ang kilo. Hindi. Oh, isipin nyo, ay yung 120 ang gaganda ang lalaki. Ay yung kanyang biling 100, ang isang kilo, siguro mga 20 piraso isang kilo nun. So mga kapatid, mamahal loob niya. Sobra yung patubo sa kanya. Ay sabi dito, ang sabi po dito, siya hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo. Ipin mo, bawal sa atin pala magpatubo ng malaki. Kung pwede, ibigay na lang natin. Para makatulong tayo. Kasi kung papatubuan pa natin yung taong mahirap, ay baka di kasalanan. Isa pa, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Isa pa rin ito, mga minamahal. Sige. Parang sa pagpila o ano man yung ating ginagawa. Ito, paunahin mo ako, oh. Bibigyan kita nito. Suhol. Mga kapatid, itong talatang 5 ito, napakaganda ng sinasabi na pinapaalaala sa bawat sa atin. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi matikilos kailanman. Kung daw po ating ginagawa yung mga bagay na nakalagay dito sa talatang ito na iniiwasan natin yung lahat ng hindi karapat-dapat sa Panginoon, pananalita natin sa ating kilos, maging makahawa tayo sa ating mga tao nakakasalamuha, hindi tayo ang mahawahan nila. Maiwasan natin yung mga salitang walang kabuluhan. Pag-araw ng Sabat, mga minamahal, maiwasan natin, pasintabi na po, yung mahilig mag-TikTok pag Sabado. Mahilig mag-TikTok, mga minamahal mga kapatid. Ang dami kong nakikita dito, lalo dyan pag Sabado, tambak dyan ang mga kabataan sa kwartong yan, sir. Iwasan na po natin mga minamahal mga kapatid dyan. Kasi ano yung kabuluhan mo? Pupunta ka simbahan, ang ginagawa mo, magti-TikTok ha. Tumatawa ng lihim. Titingin sa kalapit, tatawa ng lihim. Tapos kuhit naman ang kuhit. Mga kapatid, mahirap. Kung gusto mong pumunta sa langit at tumuloy kasi at tinatanong dito ni Haring David, alisin po natin yung mga bagay na yan. Hindi ako humahatol. Hindi ko hinahatulan yung mga kabataan o matandang nagtitiktok. Pero alam natin sa ating sarili, paano makikilala kung halimbawa mga minamahal mga kapatid, may bisita tayo, hindi Adventist. Father Ronnie. Tapos nakita tayo nakatambak doon sa isang kwarto. Ano yung magiging imahin, ano yung magiging tingin ng ating bisita? Ay, ganyan din pala yung mga Adventist lang yan. Mga kapatid, huwag nating sirain yung ating pananampalataya. Huwag nating sirain yung ikasisira. Paano tayo makakahatak ng kapatid? Kung nakikita rin po sa ating buhay, yung hindi kaaya-aya, yung hindi kasang-ayon ng ating gusto ng Panginoon. So mga minamahal ngayong gabi, akin pong puputulin o tatapusin ko aking pananalita. Nawa yung mga paalala nito sa ating buhay
Bagaman tayo na alam natin, nasa mundo tayo makasalanan. At baguhin natin. Babaguhin ko. Kung ako ay may maling ginagawa, gusto kong baguhin yung sarili, ayusin ko yung sarili ko. Kasi sayang Sayang yung haba ng panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Kung dumating yung time na, yung panahon na hindi tayo kasama, natitira. Sa tanong ni Haring David, sino ang makakatira doon sa banal na bundok? Nawa po, ngayong gabi yung mga paalalang ito, mga minamahal kong mga kapatid. Lagi nating isipin, araw-araw, isipin natin lagi sa ating mga kilos, sa ating mga pananalita. Ako kaya ay naging kalugod-lugod sa harap ng tao, ng mga tao na nakasalamuha ko, lalong-lalo na sa harap ng Panginoon na siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpaalala. Para po sa ating closing song, ating awitin ang Oh Let Me Walk. Tayo po ay manalangin. Salamat, Ama, sa gabing ito. Sa paalaala mo, sa bawat sa amin, nawa ang mga paalaalang ito ay lalo kami lumapit sa inyong paanan. Lalo kami magtumibay at iwasan namin ang mga bagay na mga kahadlang sa aming kaligtasan. Naniwala po kami sa gabing ito, bagaman kami makasalanan sa inyong harapan. Salamat, Ama, sa pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus.